the officer of the SWD, gano'n ang sasabihin ko. O sige, may batas tayo, bawal. So, kukupin ba namin yan? Pag kinukup namin yan, susuportahan niyo ba kami sa mga needs ng mga yan? O sasabihin ninyo, humingi ng tulong sa pamilya. Eh, yun yung pamilya nga mismo, isa rin sa kailangan tulungan. So, paano yun? Ang gagawin ko pong reaction video na to, maaaring may iba na magtaas ng kilay, no? Or iba na sumangayon. So whatever your reaction to this one, I totally appreciate po yon. Ang sa akin lang po, gusto ko lang po mag-share ng aking opinion base sa aking naunawaan, sa pagkakaanalisa at sa aking mga napapanood. No, ang kailangan ko po ay ang inyong open-minded na pag-analyze, no, sa aking mga binibigay na opinion. Ang lalamanin po kasi ng content ko na to is yung pagpunta may Daddy Frankie para makipag-collab or makipagkita kay Bench TV na isa rin pong charity vlogger. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam, si Bench TV po ay isa sa mga charity vlogger, no, na katulad ng ginagawa ni Daddy Frankie. Tulong po sa mga sa isip, PWD, no, yung mga nakalimutan ng mga magulang or ng kamag-anak, no. Na-read po or napuntahan po sila doon sa shelter na binawi ata, no, yung mga beneficiary niya. Okay? The real reason I'm not too sure. But there are some speculation, no? Kay Bench TV po ito na because according to some, ginagamit daw ata yung kanyang mga beneficiary to promote sugal, yung online, yung mga sugal. Kasi nauso po yun sa karamihan eh. Nauso po sa karamihan. May mga ganong sinasabi. So, I'm not too sure. Okay? And I think maybe, no, that's the one reason kung bakit si Bench TV dati is nagawa yun ng DSW ata na pawiin. Kasi nga siguro, nakita na siya ay nagpo-promote. But according to some, matagal na raw yun and baka nagbago na nga raw. So, ito pong video na to, no, na in-upload ni Daddy Frankie, I'm not too sure also kung ito po ay latest o matagal na rin na stock ng mga content, no. So for the purpose of reaction dito sa video ko na to, I will assume na yung video na yan ay latest, no. When I say latest, tapos na yung nangyaring paghuli or punta ng DSWD sa shelter ni Bench TV, ha. So, I'm assuming na ito ay latest. So, yung reason ng pagpunta dyan ni Daddy Frankie is maybe, no, to ask some what you call this, payo, no. Hihingi siya ng payo kung paano yung gagawin. Kasi, aminin natin sa hindi, may mga sinasabi si Daddy Frankie sa kanyang mga content na mayroong nagbibigay ng batas sa kanya, no, para gawin yung pagsusulit ng mga beneficiary niya doon sa mga pamilya, no. So nung nakita ko itong upload na to ni Daddy Frankie, doon ko naisip na maybe Daddy Frankie is trying to get some knowledge kung paano na ibalik kay Bench TV yung kanyang mga beneficiary, no. Mas yun po yung tinitingnan ko. And dito rin po sa video na to, may mga binanggit si Daddy Frankie na although it's not directly saying, no, doon sa agency man ng government natin. Kasi yun lang naman yung naisip ko, and most of the commenter on the comment section, yun ang sinasabi. No, mayroong ahensya ng gobyerno natin na nagpipigil or nagsasabi kay Daddy Frankie ng mga gagawin niya sa mga beneficiary. No? Kasi aminin natin sa hindi, na nababalutan ng negative ang ginagawa ng ibang charity vlogger kahit na sila ay totoo sa intention nila. Like Daddy Frankie, Tekram, Pony Alde, and Kalingap. No? Na yung kanilang adhikain to help, nababalot yun ng intrigue because of the other vlogger na ang gusto ay kumita lang. No, so we really have an agency na dapat na tumulong
no? Kaya lang, ang problema, hindi sapat yung tulong na binibigay. Ngayon, nakikita nila yung ginagawa like Daddy Frankie, The Crab, na tumutulong sa mga kababayan natin. So, kino-question nila. Bakit? Kasi mako-question sila. Mako-question din sila kasi trabaho niya yan, bakit may mga vloggers na. So, that's what I'm thinking. Again, I'm not accusing or hindi ko po sinisiraan ng ahensya ng gobyerno natin. Yan lang po ay base sa aking pagkakaunawa at sa mga nagiging comment ng ating mga viewers, no, sa lahat ng content ni Daddy Frankie. Especially yung time na yan diba? Pumupunta na siya kanila Oliver, naasikaso yung pabahay ni Oliver kasi ibabalik niya na si Oliver. May taning na nga siya Parang bago matapos itong buwan na to. Dapat na ibalik niya na yung mga yan, kaya nirarush niya rin yung bahay ni Ate Nida. Ngayon si Mary Jane, nasa bahay na nila. Si Junjun at saka si JR. Hanggang ngayon, hinahanap yung pamilya. Di ba? So, may nagpipressure kay Daddy Frank. So, that's why, no, baka kaya siya pumunta kay Bench Team. Humingi ng tips or ng suggestion. Kasi nga, hawak na ni Bench uli yung yung kanyang mga beneficiary, no? Okay? Assuming po na latest yung video na to ni Daddy Frankie, no? Kasi inuulit ko, kaya para sa akin, no, the reason why pumunta si Daddy Frankie kay Bench TV, no, assuming na latest itong upload na to, kasi nga naranasan na ni Bench TV na siya ay puntahan ng DSWD at bawiin yung kanyang mga beneficiary. Ngayon, kung latest itong upload na to, makikita na bakit nasa poder uli ni Bench TV yung mga beneficiary. Parang yun yung iniisip ko na kaya pumunta si Daddy Frank. No? And of course, to extend help. Kasi nga, yun yung ginagawa ni Bench TV katulad. No, nag-abot na rin siya ng tulong pinansyal para dun sa mga beneficiary. But another reason para sa akin is to seek advice from Bench TV. Paano niya nagawang mapay-stay yung mga beneficiary dyan sa shelter niya. Okay? And ito po, may mensahe po si Daddy Frankie sa mga viewers and of course to those responsible person na kumbaga nagiging balakid nagiging balakid ni Daddy Frankie sa pagtulong, no? Hindi ko po sinasabi na talagang hindrance, no, yung mga tao ng gobyerno or kung yung DSWD, no, they are doing their job. Okay, isipin pa rin natin yun. They are doing their job. Okay, and baka mawalan po sila ng punto. No? Pero sana tingnan pa rin nila yung ginagawa ng mga vloggers. Okay, allow me to relay that for sure. Kaya sana sa mga makakapanood ng video ito, sana bigyan na lang po ng konsiderasyon dahil hindi naman natin sila inaabuso but cause tinutulungan, binibihisan, binibilhan sila ng gamot, pinapacheck up. Kaya yun lang po yung pakiusap po mga kababayan, mga kabarangay sa mga makakapanood ng video ito. Magtulungan lang po sana tayo. Magkaisa po tayo, lalong-lalo na sa krisis, pinagdadaanan ng ating bansa na hirap. Huwag na po sana tayong maging pansarili, kumbaga. Isipin na lang po sana natin is magkaisa tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan para matuwa si God sa atin. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po. So, yung sinabi ni Daddy Frankie na yan, malaman yan. No, malaman po yan. Meron pong laman yan. Okay? Maybe Daddy Frankie feel the pressure. Yung pagod, yung hirap. Mamantakin mo, hindi naman nasa isang lugar lang yung mga yan. Diba, nasaan si mga tinutulungan ni Daddy Frankie, nasaan si Teacher Mary Jane, nasaan si Nida, nasaan si Kuya Oliver, diba, nasaan si Tintin. Kung yan lahat nasa shelter, hindi siya mapapagod, diba? So ngayon, because
he really wants to help these people. Nagsasakripisyo siya. Di ba? But, syempre, kung may ibang paraan naman para mapadali rin yung buhay ni Daddy Frankie, so gagawin niya yun. So, kaya ako nag-iisip kung bakit nandiyaran siya kay bench team. No? Is maybe seeking advice on how he able to retain, no, after mabawi ng DSWD yung kanyang beneficiary. Inuulit ko po kung itong video na to is a latest video, no, after nung nangyari kay Bench TV na siya ay nabawian ng mga beneficiary tapos nabalik ngayon, no, iniisip ko kaya pumunta si Daddy Frankie dyan, of course, to extend help and to seek advice kung paano niya nagawa na mapanatili yung mga beneficiaries niya. Yun po yung iniisip ko. Okay? So, kaya na ngayon, narinig niyo naman yung mga sinabi ni Daddy Frankie. Yan po ay patama kung sino man po sa ahensya ng gobyerno. Kasi na yun naman po no? Hindi lang directly sinasabi Di ba? Pero yung sa comment section, malinaw po. Okay? At sino pa po ba yung pwedeng pumigil kay Daddy Frankie? Hindi naman yung mga kapwa niya vlogger. Di ba? Sino? Para gawin ni Daddy Frankie. At para manahimik siya. Di ba? So, agency ng government natin. Sino? DSWD. Most likely, DSWD talaga yung pag-iisipan. Di ba? Dahil sila yung mga nakatoka sa mga ganitong tinutulungan nila. Di ba? Nila Daddy Frankie. Ano nila yan trabaho nila yan, responsibilidad nila yan Kaya lang kasi may ibang gumagawa. So ano yung ginagamit nila reason? Ina-explore yung kahirapan. Bakit ba naghirap yan? Kasi napabayaan. Nung napabayaan, di ba? Dapat cargo sila ng gobyerno natin. Oo. Pero yung tulong na binibigay ng gobyerno natin, napaka-liit na responsibilidad po kesa sa ginagawa nito mga vloggers nito. No? So, kumbaga, sila yung nababalikan. Aminin natin sa hindi. Sila yung naku-question pag may mga ganito. Katulad niyan, umaksyon sila based sa kung ano yung rules ng law. Diba? DSWD, let's say. Ngayon, pag binalikan sila, sige, kukunin niyo yung mga yan. Aalagaan niyo ba yan katulad ng pag-aalaga namin? Si-shelteran niyo ba yan? O may shelter yung DSWD. Kaya niyo bang tutukan yung ginagawang pagtutok na yan ng mga charity vloggers? Siyempre, sasagutin niyo hindi. Dahil hindi niyo naman pinagkakakitaan yung mga nasa shelter ng DSWD. Correct? Hindi niyo pinagkakakitaan kasi may pundong nilalaan sa inyo. Di ba? O sasabihin ninyo, kapos. Eh di, i-prove ninyo na kulang. Ngayon, kung may mga ganitong vlogger na lumalabas na tumutulong, paliwanag ninyo na kapos yung budget ninyo. Kaya di ba? Ganun lang yun Dapat nga, no, if I'm the officer of the SWD, ganun nga sabihin ko. O sige, may batas tayo, bawal. So, kukupin ba namin yan? Pag kinupkup namin yan, susuportahan niyo ba kami sa mga needs ng mga yan? O sasabihin ninyo, humingi ng tulong sa pamilya. Eh, yung pamilya nga mismo, isa rin sa kailangan tulungan. So, paano yun? Di mo ba? Oh. So, dapat makipagtulungan na lang. No? Makipagtulungan po kayo sa mga vloggers. Pero sa ganitong diskarte na ipababalik ninyo. Okay lang naman yan Kung sasagutin ninyo yung mga diesel, yung crudo. No? Kung bibigyan niyo sila, yung mga charity vlogger na to, like Daddy Frankie, like Tekra, Pony Alde, kung sasagutin niyo yung mga diesel nila, okay lang yun. No? At least may ambag kayo. No? Nakatulong pa rin kayo. May coordination kayo. So, it's a win-win situation. Bawasan yung responsibilidad niyo dahil may mga vloggers na tumulong. Di ba? Oh. Vloggers na yung gagawa nung iba ninyong gawain. Kasi nga, maliit yung pondo nyo. Yun naman lagi niya sasabihin kulang yung pondo kaya hindi nyo natutulungan. So, may ganitong taong tumutulong. Di ba? Makipagtulungan na lang kayo. Kung ang pakikipagtulungan ninyo is to uphold the law, no?
Itignan nyo naman po yung epekto doon sa vlogger. Imbis na may iba pa siyang matutulungan, no? So nauubos yung oras niya sa pagparoon pa rito sa mga beneficiary dahil malalayo yung lugar. Okay? So yun lang po, no, yung gusto kong i-share. Hindi po ito sa paninira sa gobyerno natin o kung kanino man. Ito po ay opinion ko lamang na nakabatay sa mga pangyayari. Okay? Wala po akong masamang tinapay sa kahit kanino. Ang sa akin lang, nagpapahayag lang po ako ng at reaction. Okay? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.